5,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita. Punong-puno ng informasyon. Laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Narito na ang inyong coverage ng bayan. Ang kapartner ninyo sa buhay kabataan, trabaho, negosyo at destinasyon. Kasama sina Albert, Denver, June Eguilion at Dustin Donato. Ito ang Vlogag News. Dito sa DZME 1530 Vlogag News. Ito po ang pagbabagong hanap nyo sa AM. Ito po ang DZME 1530. Yes, ang magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Ito na po ang alas 7 impuntong weekend getaway ng buong bansa. Ako po ang inyong kapartner sa tong laban ng ating mga buhay, si Dustin Donato. At syempre, ako naman po ang inyong kakampi, June Eguilion. At ito po ang inyong coverage ng bayan, ang Vlogag News! Yes! Wow, natagpuan mo na ba, June? Ayan! Natagpuan sa buhay? Alam mo ba, dapat kanina pa ako dito supposed to be eh. Oh, bakit? Umalis ako ng maaga ng bahay, pero alam mo naman. Oh. Lumipat pa ako ng MRT para makarating lang. Dahil hindi talaga umuusad yung daloy ng trapiko sa labas. Wow. Matindi. Matindi ng traffic. Fatal. Pamatay ba? Oo, fatal talaga. Oo. Alam mo Grabe. pala, so natagpuan mo ang traffic. Ako, natagpuan ko yung traffic. Ikaw, Rowie. Nakatulog na nga ako Nga eh. pala, ang ating ngayon, guest co-host for the night, si Rowie Mutia. Hi, good evening sa lahat ng nakikinig. At syempre, may bago tayong makakasama ngayon gawing gabi-gabi. Siya daw, ang ating bagong makakasama, kikigulo sa atin dito. Okay, maganda yan. Batang-bata, nakita mo naman, fresh na fresh. Oo. Si Gerald Understood. Hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, oo. Kamusta ka naman, Gerald Understood? Ayos lang. Wow. Mukhang ano to, nanggaling sa hukay Kinikilamutan ako. Ayan. Kamusta ang kabilang buhay, Gerald Understood? Masaya siyempre. Wow. Alright. Oo. Galing Galing niya magsalita ng ganyan, ano? Oo, kinikilabutan ka ba, Jun? Oo. Di, medyo lang naman. Nabuhay ang kailangan. Nabuhay siya. Tuwing linggo-linggo, makakasama natin si Gerald Understood dito sa ating programa. At syempre pa, kung kayo ngayong gabing ito ay nakatutok sa amin, pwede kayong mag-text sa amin ngayong gabi sa aming DZME text jacket. Thus text 0998-975-1368. O kaya kayo naka-landline, June. Ayan, kung kayo po ay may mga landline sa bahay, pwede niyo po kaming tawagan sa 861-6947. Anong online channel natin? Gerald. usstream.tv/channel/DZME Manila. Yeah. Ayan, may kulang, dash. May dash pa. DZME dash. Pwede na galing hukay. Hindi uso. Understood na. Understood mo na Okay. yan. So, mga kampi at ka-partner, kayo ay tumutok ngayong gabi ngayon at syempre pa, sisimulan natin to. Pero bago lahat, may bumabati ngayong gabi. Oh, meron tayong unang pabati. Congratulations sa mga sisters ko sa Tau Gamma Sigma, Quezon City Council for a successful citywide assembly kanina. Long live from Sis RJ. Yan. So, ngayon mga kampi. Tau Gamma Sigma Yes. Fraternity. Fraternity, yan. Okay. So, ngayon mga kampi at ka-partner. Congratulations. Oo, congratulations pala dyan sa mga taga-Tau Gamma Sigma. Ngayon, mga kampi at ka-partner, ngayon susumunod natin ang ating Word of the Night with Master June. Ayan. Yes. Ayan, mga kakampi, Ano ang word of the night tuloy-tuloy mo? tayo sa ating programa. Sa ating Word of the Night po, ngayon, di ba, usapang inspiration and perseverance po tayo.
for this episode. Yung ating Yes. word of the night is adversity. Wow, ano yan? Adversity. Medyo... Malalim na naman yan, Jun. Hindi siya malalim, pero common to naririnig, pero hindi natin alam kung ano ba talaga ibig sabihin nito. Adversity means unfavorable fortune or fate, a condition marked by misfortune, calamity, or distress, unfortunate event or circumstances. Ito yung, di ba, nung bumisita si Pope Francis dito sa Yes, Pilipinas. yes, oh, Meron siyang nalaman. nabanggit dito eh. Ano? Synonymous to adversity, yung catastrophe. Ano? Di ba nabanggit na yun, yung word na yun, catastrophe? Ano nga, explain mo. Ito yung, di ba, naranasan ng ating mga kakampi sa Tacloban. Yes. Sila ay nakaranas ng catastrophe, Oo. disaster, trouble, or misery. Okay. Yun yung synonymous ng salitang adversity. Mm-mm. Kung sa Tagalog to, mga kakampi, partner, ito yung tinatawag na kasawiang palad, kagipitan, o kariwaraan. Yun yung Tagalog lalim ng naman. adversity. Ang lalim ng kawaran. Malalim yun. Ano masabi mo, Gerald? Malalim, di ko maintindihan. Kung gagamitin natin to sa isang pangungusap, sa isang Ano? sentence, ganito siya. Oh. Sometimes, adversity is what you need to face in order to become successful. Yes. Ayan. Naniniwala ka ba doon, partner? Ako? Oo. Ano That ulit sometimes, adversity is what you need to face in order to become successful. Oo naman. Oo, di ba? Di ba sabi nga nila, learn from your mistakes. Yes, I am learning from my mistakes. Oo. And every mistake ay nakukuha ko, natututo ako doon at nagbabago yun. Sa pagbabagong yun, nagiging tama ang lahat. Correct. Di ba, ano yun yung parang bata pa lang, uumpisang maglakad. Di ba, pag umpisa maglakad, lagi siyang natutumba. Yes. Nadadapa, di ba? Parang ganun din yun Bago siya natutong maglakad, naranasan yung paano siya matumba, madapa, di ba? Ganun yun. Bago daw tayo maging successful sa ating mga career, kailan muna nating daanan yung mga unos. Yes. Kailan nating lagpasan yon para maging matagumpay sa buhay. Oo, Yan po tama. ang ating word of the night, adversity. Yes, siyempre, ang ating word of the night na adversity dito sa Master June's word of the night natin ngayong gabi ay handog sa inyo ng tinaguriang King of Oils, ang argan oil na nagmula pa sa bansang Morocco. Akala mo layong pinanggalingan, no? Imported. Sosyal. Oo. Nakilala rin bilang liquid gold. Oo, di ba? Yung gold naging liquid. Oo. Yung tinagurian nila sa argan oil. Oo, liquid gold. Oo. Sosyal, no? Tinunaw na gold. Gusto mo ba yung tinunaw na gold? Tinunaw na gold. Oo. Mukhang kapanapanabik. Yes. Oo. Para Ano sa talaga mga yun? nais mapanatili ang kagandahan, kagwapuhan, katulad ni June Igilion. Siyempre. Fresh na fresh. Na fresh. Oo. Na Lakas fresh. lang ng loob yan eh. Di ba? Di ba may isang segment yung isang noontime show, 'di ba yung tinatawag na Papa Pogi. hindi yung yung parang Ano? yun nga yun ba? Oo. Yun. Oo. Ayun yun. Yan. Oo. So, Pero ang totoo, yung mga contestant nila, hindi naman talaga ganun ka-perfecto. Kaya Pero nga- lakas lang ng loob. lakas na ng loob Parang yan. ako, Parang lakas ng loob. Sabi nga nila, nakikita yung kagwapuhan, kagandahan pag full ka ng confidence. Yes. Yan. At syempre, Pero, tuloy natin to. At Mm-mm. bukod sa kagandahan at kagwapuhan, kanila rin kabataan. Like June. Alam nyo ba, pag gumamit ka nito, babata ka kasing edad ni June. Oo. Oo, siyempre. Yes. Batang-bata pa tayo. Oo naman. Walang kukontra. Na dapat mapapa sa inyo sapagkat ito ay makakatulong para ibalanse ang pH ng ating balat. Akala nyo may pH pala tayo, hindi lang sa something-something. Na sa kalaunan ay nagbibigay proteksyon upang maiwasan ang pagkasira ng balat dulot sa pagkabalad sa init ng araw at polusyon. Maging isang beauty royalty sa tulong ng inyong liquid gold na perfume and argan oil. So, Yan. nakakatuwa yan. Salamat sa liquid gold. At syempre kung kayo naghahanap ng orders kung saan matatagpuan niya, mag-text at tumawag lamang sa 0927-850-2556. Kaya umorder at mag-text na kayo. Nako, siguradong babata kayo rito. Katulad ni June Igilion!
Given me inspiration ngayon, magbibigay tayo inspirasyon sa mga naghahanap ng trabaho. Nasa linya natin ngayon si Miss Maris ng Magnus Eventus. Magandang gabi, Miss Maris. Hello guys, good evening. Yes, magandang gabi. Kamo, kumuha ka ng liquid gold, babata ka lalo, di ba? Narinig mo ba yun? Ayos ba? So, Miss Maris, kamusta po? Ayun, okay naman. Medyo excited na kami sa upcoming event ulit namin this coming week. So, ayan. So, excited na din ako i-promote siya. Yes. So, Miss Maris, pero bago tayo mag-promote sa ating sa ating darating na job fair sa susunod na linggo, ano ba ang nangyari nung Job Seekers Day natin? Balitaan mo naman kami, especially sa mga listeners natin na hindi nakapunta. Ayan. So, syempre, first and foremost, na-miss nila yung chance na makapag-apply dun sa, parang one-stop shop ang tawag kasi namin pag sa job fair namin. Kasi, various industries talaga yung andoon pagka nag-apply ka. So, first, yun na-miss nila na yung chance nga na mag-apply sa different companies. And then, second, yung mga prices namin na pinamigay, of course, yung cell phones, and then Yes. yung mga packages, of course. Oh. And then, of course, yung, to meet other people, of course, din siya, opportunity din siya na na-miss din ng ating mga job seekers. But then again, yun nga, we're still here to give them chance, and for this upcoming week, we still have a job fair na sana this time hindi na nila ma-miss para hindi na sila din mahuli sa balita. Yan, samang-tama naman dyan. Miss Maris, nung nakaraang job fair natin, ilan ba yung dumating? Yung Job Seekers Day natin? May data, meron ka bang... Our expected talaga namin is 2,000 plus, but then for this year, through the help din ng ating mga media partners and yung ating mga event partners, medyo marami talaga tayong dumating. More than 3,000 yung job seekers natin na nag-attend, nagpa-register, and nag-apply doon sa different companies na part ng ating job fair. Oh, di ba? June, ang dami, no? Oo, 3,000, ano po? Yes. Nasaksihan din namin kung gaano karami yung pumuntang applicants natin doon oo. nung first day. Oo. Nandun kami nung first day, pero nung second day, mayroon na kaming ibang pinuntahang event din. Oo. Okay lang yan. So, Miss Maris, ating imbitahan ng, ano bang expected pala ng ating mga job seekers at ating mga listeners sa inyong coverage ng bayan sa darating na job fair next week, at kailan ba ito? Yun nga, bali sa this coming week, that will be on Thursday and Friday, we'll be having the 18th MEI Mega Job Fair at Star Mall Extra Show. So, 18th na siya. So, imagine kung how many times na kami nakapag-do ng job fair. This is for EDSA Show. EDSA Show lang tong 18 na to. Pang 18th na namin to sa Star Mall. Oh, Wow. 18, no? Ah, Dami, so- no? Siguro, Manuela pa lang. Ano na siya? Nandun na kayo. Iba pa pangalan ng Star Mall, di ba? Manuela pa lang. Di ba, nandun na kayo? So, Hello? yes po. Sige, tuloy niyo lang po ang ating pag-imbita sa ating mga kapartner Okay, sa Kampi. Siya po siya, September 17 and 18. So, gaya po sa Mega Mall natin, mag-start po yung registration natin from 10 a.m. to 5 p.m. And ang location po nito is sa second floor na trade hall ng Star Mall Extra Shop. Ayan. Alright. Opo. And then, paano pa sila, just in case, meron ba kayo pre-registration or mga, paano magre-register ng ating mga kakampi at kapartner? Okay, so to register po, you can go sa ating website po namin sa www.magnuseventos.com, and then meron po kami doon online registration na kailangan nilang fill-upan so that hindi na sila ma-hassle pa ng pagpila during the job fair. So, meron din naman tayong on-site registration on that day mismo, pero iba kasi yung pagdating mo doon, since naka-register ka na, diretso ka na lang pasok. May privilege yung hindi na sila mag-pipila ng mahaba. Kasi sa experience namin last month, from nasa 5th floor tayo, pero hanggang ground floor yung pila ng mga tao. So, Ang balita ko pa umabot pa sa basement eh. Oo.
umabot na talaga siya. So, kaya ina-advise talaga namin yung iba na mag-online registration na sila para avoid na sila sa long lines. Okay. Alright. So Miss Maris, maraming salamat po. May Okay, mga gusto ka thank bang you, guys. meron ka bang gustong batiin bago tayo magwakas? Okay, see you sa 17 and 18. Alright. Maraming salamat po, Miss Maris ng Magnus Eventus. Thank you so much. Bye-bye. See you. Okay, thank you guys. Thank you. Yun. Ayan. Ayan, 17 and 18 yung job fair sa Oo. Star Mall. Ito ay hatid sa atin ng Magnus Eventus na kapartner po ng inyong coverage ng Bayan. June. At syempre, oras po natin sa buong kapuluan, ganap na pong 17 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Philippine Standard Time. Nox. Ayan. Ayos. Dahil dyan, Kamusta kayo mga kakampi? Alive na alive ba kayo? Kami alive na alive. Lalo ka na fresh ka, June. Iba na ang fresh sa gabi, di ba? Oo nga. Ano masabi mo, Gerald? Kasi natatawa lang ako kanina nung nasa MRT ako Oh, sige, tuloy mo lang yan. 'Di ba? Dapat kasi nagbayad na ako ng ng Novaliches to Ortigas. Nung nasa north na ako, sabi ko, hindi na gumagalaw yung yung mga sasakyan. Sabi ko, lipat na ako ng ng MRT Oo. para mas aabot pa ako kasi kung magbubus lang ako baka hindi pa ako dumating hanggang ngayon. Tapos na yung program. Oo, Kasi baka baka- tapos na. Sabi nung nasa MRT na ako, sabi nung isang mama doon, paupuin yung mga buntis, pati yung mga bubuntis. Natawa talaga ako doon eh. Anong connect? Sabi ko, okay rin na. Nagpatawa pa si Kuya sa gitna ng Good vibes. pampagood vibes sa ating mga So, kakampi. sa kabila ng kabusita na nagaganap sa ating kasaldahan ngayon, Oo. nakukuha pa rin ng mga Pilipino magpasaya at Yes. magpatawa. Idaan lang sa tawa kasi kung dadaanin mo sa init ng ulo, high blood din ka, baka matigo ka dyan sa EDSA. Hashtag good vibes lang tayo. Oo. Yes, dahil dyan merong bumabate, Rowie. Ito, nabasa ko na siya. Parang nakakakilig eh. Nakilig ako yung tamang-tama sa theme, inspiration. Ayan. Ito po, pabati po muna ng isang magandang gabi sa lahat, lalo na sa aking pinakamamahal na hashtag Baby Hearty. Pati sa mga I love you, Mama Chup Chup from 0905. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Baby Hearty. Yes. Ganda ng tawag Oo ah. nga eh. Sa akin wala pang bumabati ng ganyan. Kasi sabihan mo kasi mag-text dyan. Wait lang sir, magta-text na ako. Pero hello, good evening sa'yo sa hashtag Baby Hearty. Thank you so much for tuning in. Yes, mua chup-chup din sa'yo. Kinikilig din ako. Kinilig ka rin. Ikaw ba yan? Basta kinilig ako. Ay, alam ko na. Nakaka-LSS naman yung ano natin ngayon. Oo, syempre dahil nakaka-LS ka sa mga kinikilig yung gabing nito. Hindi ko kinakaya. Jun, ikaw muna nga dyan. Ano ba yan? Okay lang naman nakiligin eh. Okay. Diba? Pag tayo nga ay pupunta sa comfort room, kinikilig tayo. Talaga naman. Diba? Yung pagkakilig. Diba yung pagkakilig is natural. Oo. Natural lang yan, di ba? Di ba pag nanonood ka kayo ng noontime show na sikat ngayon, di ba? Kinikilig kayo. Pero nanonood ako noon once, sabi ko, nagtataka kasi ako dun sa kapatid ko eh. Bakit gusto niyang panoorin yung segment na yon, dun sa segment particularly. Oh. Kasi yun lang naman pinapanood yun dun sa show na yun eh. Ako din, pinapatay ko Yun na. lang. Sabi ko, nagtataka ako. Bakit kilig na kilig sila dito? Eh, di ba? Alam mo na, ayoko na magsalita eh. Hindi ka ma-bitter. Sabi ko, Bitter ka ata, Jun. ano meron dyan? Bakit kilig na kilig sila? O, di ba? Sabi ko, okay. Yun lang. Dahil dyan, tumungo na nga tayo sa sobrang kakiligan natin ngayong gabi. Makakausap pa Oo, mapunta tayo. ko kakiligan. Oo nga eh. Basta kinikilig ako. Ito Hindi ko kinakaya ang ating event board. Rowie, tatsadahin mo na yan. Mga ka-partner, narito ang mga abangan sa susunod na araw, linggo at buwan. Siyempre, huwag kakalimutan, sa darating na September 17 to September 18 sa Event Hall ng Star Mall, EDSA Show, ang 18th Magnus Eventus Mega Job Fair ay magaganap upang bigyan ng disenteng trabaho ang ating mga kababayan. Para sa buong detalye, tumawag sa 878997, 0917-862-4687,
o sa 0929-429-9999. Kaya wag na wag ninyong kakalimutang sumugod. Sa September 23 sa Resorts World Manila ay isang black screening na handog ng PMCM Events Management, ang Hotel Transylvania 2, na siguradong ikaya-enjoy ng mga bata at feeling bata. Kaya kung gusto makapanood nito, maaaring tumawag sa 501-0029 o sa 0917-834-4978. Samantala, sa September 26, 2015 sa Newport Cinema 4 sa Resorts World Manila, a special black screening ang handog ng PMCM Events at Precept Commercial Corporation para sa mga selected guests and clients, ang Hotel Transylvania 2. Ang Hotel Transylvania ay handog ng Sony Pictures Animation na i-feature uli ang nagbabalik na si Dracula kasama ang anak nito na si Mavis, human na son-in-law nito na si Johnny at ang apo nito na si Dennis, plus ang The Drac pa. Ang istorya ay sumisentro sa importansya ng pamilya at siya ring adikain ng Precept. For more information, you can call PMCM Events Management at 501-0029 o sa 0917-834-4978. Saglit lang. Ayan. At syempre, pagkatapos ng sine, sumugod naman tayo sa kauna-unahan. Sessionistas Festival. Meron na nga nag-inquire sa akin nito eh. Ano? Di ba meron tayo ditong singing and dancing contest? Yes. Meron gustong sumali. Oh, Singing contest. talaga? Sa singing contest sa akin, sabi niya, Oh. bigay ko daw yung date, tsaka kung kailan. So, ito na nga. Ayan na natin dito. Oo. Toto. Na pinangungunahan ni RJ Guapito at ng iba't ibang singers at dancers kasama ang Extreme Movers with Takeshi, with Ali, with Ali Salvador, with IB. Sino pa ba? Sino pa ba yung nandun? Basta marami sila. Ayan, si Takeshi. Ayan, si Pabebe. Pabebe JB. Ayan. At ito ay sa darating na September 27, 2015 sa Barangay Quirino 2A mula alas 4 ng hapon hanggang gabi. Hanggang madaling araw. Walang tulugan daw. Diba? Ito ay handog sa inyo ng Skystar Entertainment at ng JDB Media. Para sa contact details, you may call 0908-580-2555 o kaya naman 0927-850-2556. O yan ang bibigay mong number, June. Oo. 0908-580-2555 or 0927-850-2556. Para sa kanilang Jockey King and Queen. sessionistas. Sessionistas. May premyo malaki. Malaki ang premyo. Oo. Ito ay sponsor ng... Malalaman nyo sa mga susunod na Oo. episode. Abangan nyo po yan. Kaya mga mga aming mga sponsor na bonggang-bongga, bigatin daw. Opo, tutok lang po kayo dito. Kahit saan pong lugar dito sa Metro Manila, ay pwede pong sumali. Oo. Pwede po kayong pumunta doon sa Barangay Quirino 2A. Quirino 2A. Saan yan banda? Sa may na street. Sa may Cubao. Cubao. So Barangay Quirino 2A. Barangay Quirino 2A. Sa may siyan. Oo. Punta kayo dyan, sa may covered court doon, na doon magaganap sa September 27. Hatid sa inyo yan ng Skystar Entertainment at ng JDB Media. When the entertainment and news socio-civic affairs becomes one. Soon. At the same time, simula. Ito na yung pasabog natin, friend. Kapatid, Oo. kapartner, Ito na po yung kakampi, lahat umpisa. na, kapamilya, kapuso, lahat na. Sa October 10, 2015, isang pasabog ang magaganap sa inyong coverage ng bayan. Dahil magpapasabog ng biyaya si June. Di ba, June? Ano masabi mo? Magpapasabog ng biyaya. Papasabog ng ano? Biyaya. Yung peking pera. Na may mukha ng politiko. Natawa talaga ako dun eh. Nung, di ba, nabalita siya eh. Oo. Sabi ko, okay ah. Lakas ng trip nung Galing ano ng nun ah. gumawa, di ba? Ang galing nga nang nakaisip nun eh. Gagayahin natin, Okay, June. ah. Gagayahin natin. Mukha mo naman nakalagay. Mukha ako nakalagay. Oo, magpapasabog tayo. Siyempre, dahil lang yung Blagagada invades different barangays and communities, bringing you the best of the public service and entertainment. Dahil kayo ay aming mga kampi at kapartner na mahal namin. Ang inyong Blagag News Youth Caravan. Siyempre, i-like nyo lang ang aming Facebook fan page, Blagag News at JDB Media para sa iba pang mga detalye. O kaya tumawag sa ating hotline na mainit pa sa 512-5177 o kaya naman mag-text sa 0905-748-8212 o kaya naman sa
464-1137. Dahil dyan sa Blagag News Youth Caravan, talagang all-in-one package yan. Malalaman sa mga susunod episode kung ano nga ba laman ng Blagag News Youth Caravan. At siguradong dadayuhin. At higit sa lahat, nandun kami ni June. Di ba, June? Di ba, June? June lang dadayuhin na. Dadayuhin lang, si June pa lang. Kay June lang, dayong-dayo na. Oo, di ba, Master June? Mm. Oo, di ba? So yun, busy sa pagte-text. Ayan, oo, may nag-text lang importante. Naha. Ayan. Kinilig ka rin ba sa pag-text? At syempre, Kinilig ka rin ba sa text? Kapamilya ko yun. Nag-uusap kami. Nag-usap. Bakit ano yan? Sa lupa? Hindi naman. Meron na kami pinag-uusapan na mahalaga. Ayun. Ayun. At higit sa lahat, ayan, susugod kami doon kasama si June, Oh, Igilion. syempre, hosted by yours truly. And yours truly nga. June Ang Igilion. ito pong lingkod ay ang mag-host doon, kaya sugod na po kayo makakampi. Libre po ang Entrance, walang bayad. Entrance, wala pong bayad. Libre po ang perma. Ang autograph, libre po yan. Sabi niya si June Igilion. Makigulo po kayo mga kampi doon Ayan. sa amin at makisaya syempre. Mag-enjoy kayo dyan. Unang barangay namin susugurin at aming bubulabugin. Abangan ninyo next week kung ano yun. Opo. Unang barangay yan. Kaya umabang-abang kayo dyan. Pupunta si June Igilion, si Dustin Donato, si Rowie Mutia, si Mike Quezon, si RJ Guapito, na nauna na doon, gumagala na naman doon. Opo, at syempre ang buong puwersa ng inyong coverage ng bayan. Dahil Oo. dyan, wag na wag kayo magpapahuli. Wow. Wonderful smile in your heart. Ayan. Ngumiti ba ang puso mo? Ngayon? O syempre pag in love ka, 'di ba? Pag kinikilig nga, 'di ba? Oo. Kilala ko kung sino yung in love na in love Wonderful niya. Pati yung smile in laptop your niya. heart, syempre. love. Oo. May picture pa eh. May- Yes. Oo, pero bago dyan, yung, di ba, yung usaping pagmamahal, kasama sa pagbibigay ng inspiration yan sa buhay. Tama ba? Pag bitter ba, hindi na nakakaramdam ng love? Ng inspiration, tsaka ng inspiration, nakakuha ng inspiration. Tanong natin kay Master June. Master June, Ikaw ba? pag, yung pagwari bitter ka sa pag-ibig, yung inspiration ba nabubura at saka yung pagmamahal, natatanggal ba? Ano masabi Oo, mo? pag bitter ka kasi, para sa akin, kasi puro galit yung nasa puso mo eh. Mm. 'Di ba? Puro na lang pag hinanakit, puro na lang panunumbat yung maririnig mo doon sa taong bitter. So, kailangan niya talaga ng kumbaga I-overhaul, parang gulong. oo, kaya nga minsan, 'di ba, may mga tao na gustong humingi ng advice sa mga friends, 'di ba? Pag bitter, pag broken hearted yan, bitter yan eh. Hindi, ayaw nilang aminin na bitter sila, pero yun ang katotohanan na bitter talaga Pero sila. nawawala ba yung inspirasyon? Kuwari, may pangarap ka sa buhay. Nawawala ba yun kapag bitter ka? Ay, hindi naman. Kasi minsan, yun yung naging way nila para ma-overcome yung pagka-bitter nila. Kumbaga, for example, broken-hearted sila, ang ginagawa nila, or meron silang naranasan sa buhay na adversity, ang ginagawa nila, Ano? focus na lang sila dun sa isang bagay na gusto nilang mangyari. For example, sa pag-aaral, Mm-mm. estudyante ka, Oo. naghiwalay kayo ng Jowa mo. kalaguyo mo. Talaga? Oo. Para maiba lang. 'Di ba? Ang ginagawa nila, pumupokus na lang sa sa pag-aaral, kaya ang nangyayari, imbes na bumaba yung grades nila, lang tumataas. Kumbaga, nakatulong pa yung pagiging bitter nila para mapaganda yung grado nila. Meron namang ibang tao na dahil sa pagiging bitter, naging kumbaga, napariwara yung pag-aaral nila. Kasi parang dinamdam nila ng husto yung pagiging bitter nila. Oo. Sabi daw nung nag-text, pag bitter, wag pakainin ng ampalaya, pakainin ng cupcakes at chocolates. Para di na sila bitter. Para maging sweet. Oo. So, sa masasabi mo, yung inspiration, nakaka-apekto talaga pag bitter ang isang tao. Oo naman, syempre. Parang Oo. nangyayari kasi is, naguguluhan ng buhay niya, no? Oo, pag bitter ka, kasi May kailangan... tendency ba mag-big P yun? Oo, doon mayroong punto na humahantong sa ganong sitwasyon. Kasi for example, marami na siyang masyadong mabigat na yung dinadamdam niya dahil sa pagka-bitter niya. Pero, Humahantong doon sa Suicidal ba? suicidal. diba? Oo. Pero anong masasabi mo ngayon sa mga ganong tao? Dapat,
hindi dapat mangyari yun na magpa-suicide na lang sila, di ba? Oo, kailangan talaga yun, yung mga taong, kumbaga, Dumadaan sa ganyan. dumadaan sa adversity moments sa kanilang mga buhay. Kailangan nila ng advice yan sa mga friends, sa kapamilya nila, para naman gumaan yung pakiramdam nila. Kasi minsan meron taong kinikim-kim lang yung yung Sa loob lang damdamin. talaga. Oo, Hindi kaya nila minsan nilalabas. iniisip nilang wakasan na lang yung buhay nila para malagpasan nila yung kung ano man ang hinaharap nila. Ako for once, I have better na way para para ma-overcome ko yung pagka-bitter ko. Ano? Minsan. Sa 2 anak ko pa lang, punong-puno na ako ng pagmamahal. Yan. Tama. Tama. Ibaling nyo ang focus nyo sa ibang tao. Kung nasaktan man kayo sa mga pagsubok sa buhay, hindi man love life, pero sa kahirapan, or sa mga pagsubok, sakit, isipin nyo na lang na that one day, malalagpasan nyo lahat yan. Pag nalagpasan nyo na yan, ang saya-saya. Oo naman. Kasi lahat naman ng problema na binigay sa atin ng Diyos is may purpose. At saka sabi nila din, hindi bibigay ng Diyos ang isang problema kung hindi mo kaya. Tama. Correct. At Oo. saka, higit sa lahat, June, ikaw, di ba parang minsan kasi, di ba tayo, marami tayong pinagdaan sa buhay. This year lang, sobrang bonggang-bongga. Alam mo na yun. Oo nga. This year is A very the challenging year. most bitter year in my Most life. bitter year? Yes. Why? But it's most bitter. Although na Mula nung January pa lang, okay na yun eh. January, that was the the time. the end. The end. That was the end of Era, no? of the era eh. Of the Tapos, era, no? after that, siyempre, Nag-revive ng konti. bago tayo nagbakasyon, Oo. September, hindi ko muna inisip na pagdating ng January, the end na. Oo. Noong December pa lang, doon ako sa amin, uminom ako ng tuba. Nagpakasaya ako doon, nag-video kayo, magdamag. Talagang nagpakasaya ako. After that, nung bumalik na ako dito sa Manila, yon. Pala yung kapalit nung Doon na yun. The end is Doon ko naramdaman na, okay, the end of an era. ito na yung tunay na laban ng ating mga buhay. So, kailangan nating harapin. So, Yes. after that, syempre, sumunod ako sa agos ng buhay. ng buhay. Sumunod ako sa agos kung ano man yung pinag-uutos ng Oh. ng nakakataas. Syempre, sumama tayo doon sa agos. Pero yung agos na pala na yun is maraming sanga. Hindi. Yung ilog na hindi, yun, may bangin pala. May kumunoy. may kumunoy doon sa ilalim. Kaya, nung sumama kami doon sa Agos ng ilog. agos ng ilog, nahulog kami doon sa kumunoy. Oo. Pero ngayon, nakakabangon na tayo. Nakaahon na kami sa kumunoy, syempre. Pre, oo. Oo. At para ngayon, magbigay naman ng inspirasyon sa mga bawat kabataan na nakikinig sa atin ngayon na ang buhay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Gayun man ay nasa baba tayo, akit at akit tayo. At yung mga nasa taas, bababa at bababa rin naman. Maybe just a smile in your heart. Give me a smile. Sounds like In bitter pa your rin yun eh. heart. At syempre, mga partner, mga kakampi, pag nasa adversity moment ka ng buhay mo, dyan mo nakikilala yung tunay mong kaibigan. Di ba sabi nila, friends will show their true colors in times of adversity. Di ba sa Tagalog, makikilala mo ang tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Di ba pag, for example, nagipit ka, hihiram ka sa kaibigan mo, Oo. yung tunay na kaibigan mo, yun talaga yung masasandalan mo eh. Pero yung mga, kasi marami tayong klaseng kaibigan eh. O ano nga ba, anong, mula kay Master June, ano nga ba ang mga iba't ibang klase ng kaibigan? Ano? Siyempre, sa tinagal-tagal natin dito sa mundo, no, maraming klaseng kaibigan. Ikaw lang yun. Hindi Oo, kami. merong kaibigan na na nandyan lang sila pag may pera ka. Oh. Di ba? Meron ganon. Yes, meron. Tapos, meron namang kaibigan na ayoko na makita. Sige, ano? Na, yun nga. Una, ano ka lang, yung may pera ka lang. Oo, Kaibigan mo lang kapag may pera ka. meron namang kaibigan na Ano? maganda sa harap, pero Pangit sa sa likod. Sa likod, tinitira ka na pala. Yes, tama. Oo. Meron namang kaibigan talaga na yung tinatawag na partner in crimes. Yung talagang best friend ang tawag dun eh. Oo True na. thick and thin ba yan? Yes, True yun talaga yung kaibigan mo kung ano man ang mangyari, na doon pa rin sila nakasuporta At saka sa'yo. yun yung kaibigan mo na kahit anong gawin nyo, kampihan kayo, parang ganon. Yes. oo, Okay. oo. So may tatlong klase ng kaibigan, mga kampi at kapar. Una, kaibigan mo lang kapag may pera ka. May pera ka. Pangalawa, Oo, pangalawa, kaibigan mo, ngunit
maganda sa harap, pero binabackstab ka na sa likod. Oo, hindi, Ah. yun yung hindi totoong kaibigan eh. Kung mga At yung pangatlong plastic kaibigan, siya. yun yung Oo. kaibigan mo na kahit Kahit ano pang mang- gawin mo sa kanya, kahit gawan mo siya ng masama, kaibigan mo pa rin siya eh. Yan. Parang ganon. Siya yung talagang tunay na kaibigan. At yung mga kaibigan nyo, yung nagpapadagdag sa inspiration ng isang tao eh. Oo, Yung parang, syempre. 'di ba? Sa inspiration ng isang tao kasi, nabubuo yan pag nakakabuo na siya ng pangarap eh. Nadadagdagan nyo. Sino nga? Parang ito eh. 'Di ba sabi sa isang commercial, para kanino ka ba gumigising? So, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa sarili mo, sa mga minamahal mo sa buhay, kung ikaw ay may asawa, sa asawa mo, kung wala ka namang asawa, may jowa ka, di sa jowa mo, ganon. Pero, lahat sila, part ng inspiration mo. Kaya minsan, pag nagiging bitter ang isang tao, nababawasan yun. Depende doon sa factor na nagiging sanhi nun. For example, Oo. si June, may mga kaibigan. Tapos, dumating ang trahedya sa buhay niya, nababawasan yun. Factor din na, part ng inspiration niya kasi mga friends niya, naapektuhan din yung kanyang pansariling buhay. Oo naman. At syempre, partner, mga kakampi, mayroong mga kaibigan na kahit, yun nga, sinabi ko na kanina na kahit gawan nyo sila ng masama, Nandiyan pa rin. nandiyan pa rin sila. Kumbaga, At syempre, yung inspirasyon kasi, isa yung, may malaking, part sa ating buhay. Kasi, kaya tayo nagsusumikap sa ating araw-araw na pagtatrabaho. Kasi ang inspirasyon natin, pamilya natin eh. Yung, Okay. kaya naman tayo nag-aaral para gumanda yung buhay natin in the future. Yun yung inspirasyon natin. At para din maiahon yung ating pamilya sa kahirapan, magkaroon ng magandang buhay. So, ang pangatlo naman, inspirasyon, for example, mayroon kang kalaguyo. Ganon. Meron kang iniibig. Ayun, syempre, inspirasyon mo siya para gawin mo yung best mo para mapansin ka niya, di ba? Kasi inspirasyon mo siya eh. For example, sa school, di ba? Pumapasok ka ng maaga para makita mo siya. Para pag nakita mo siya, inspired ka na buong Ikaw na araw. yung magiging most Oo. punctual niyan. Yes. At ng bawat pagsisikap mo para sa isang inspirasyon mo. Yes. Yan. So, kaya Dahil mahalaga dyan- talaga. At syempre, dito sa ating pamumuhay dito sa mundo, yung pinaka-inspirasyon natin talaga is walang iba kundi si Lord. Yun talagang pinakamatindi Siya dyan. talaga yung inspirasyon nating lahat, sino Kahit man ano tayo. ano pa pinaniniwalaan mo. Kung ano man, yes. Yes, oo. eh, Kung ano mang sekta ka, Oo. oo, basta hindi nakaka-perwisyo, si Lord lang ang tanging inspirasyon natin. Okay, Oo. dahil dyan, mag-text muna kayo sa amin, DZME Text Jack, 0998-975-1368. Kung may mga gusto kayong ihain na tanong or question kay June. At pwede kayo tumawag sa amin landline, 8616947. Sa aming Ustream account na maraming nanonood ngayon, sabi lang. Opo, sa inyong mga bahay, pwede nyo po kaming mapanood sa Through online. Ustream. Yes. .tv/channel/DZME-Manila Manila. para makita nyo po ang mga gwapo at magagandang host ng inyong coverage ng bayan. Dahil dyan, meron daw nagtatanong, bakit si Gerald understood daw kaboses ni Babalu? Hinukay nga namin eh. Nakakahawa ba? Nakakahawa. Ano sabi mo, Gerald? Kamusta? O, diba? Wow. O, diba? Oo. Master June, huwag ka mag-alala. Marami dyan sa paligid. Sama ka sa amin mamaya. Gimik tayo. Sabi. Ayan, ako, dyan ako, sa mga ganyang marami dyan sa tabi eh. May duda ako dyan eh. Oo, duda ako dyan eh. Duda ka na ba? Miss Rowie Mutia, may anak ka na pala. Pero kahit ganon, cute ka pa rin. Wow! Salamat naman sa Sir 927 na yun. Oo, inspirasyon. Oo. Okay? Kung gusto mo ganyan, magkomento sa amin, yung mga mag-text lang kayo sa amin ngayon. Sigurado mag-enjoy kayo sa inyong komento namin dahil pagtatawanan namin dito to. Dahil dyan, anong oras na, June? Opo, oras muna tayo mga kampi. Ganap ng 40 minuto makalipas po ang ikapito ng gabi, Philippine Standard Time. Yan. Dahil dyan, tungo na tayo sa ating KTB and job board. Sa ating KTB, sa ating mga aplikanteng gusto pa rin malaman kung ano yung mga top job hiring sa ating bansa. Mag-text lang kayo sa amin. Just text KTB space name, space preferred position, space contact numbers, space email address, space location at isend sa 0905-748-8212 o kaya naman sa 0918-464-1137. Ulitin mo, Rowie.
Just text KTB space name, space preferred position, space contact numbers, space email address, space location at isend sa 0905-748-8212 o kaya sa 0918-464-1137. Ulitin ko po yung mga numbers, 0905-748-8212 o kaya sa 0918-464-1137 para malaman ng mga nagpapahanap ng trabaho na naghahanap kayo ng trabaho. Kaya, Text na! Dahil dyan at para makasama sa ating job board at sa iba pang bahagi ng programa bilang aming mga kapartner, maaari kayo tumawag sa hotline natin 512-5177 or sa mga cellphone numbers 0905-748-8212, 0918-464-1137. Pwede rin i-like ang aming Facebook fan page, JDB Media, Blagag News. I-like nyo rin po. Wag na wag nyong kalimutan i-like ang DZME 1530 kHz fan page at ang MeTV Pilipinas na ang pagbabalik online ng inyong coverage ng bayan abangan. Pwede rin mag-email sa dustin.jdmp@gmail.com, sales.marketing.jdmp@gmail.com at maging parte ng pinakamalawak na programa sa buong bansa. Abangan nyo ang pagbabalik online namin. Magbabagong anyo si June. Abangan nyo. Promise. Diba, June? Diba? June. Oo, magbabago daw. Oo. May costume kasi siya doon. Kasi sa MeTV, di ba, kasi online TV yon and Bus TV. Kaya, iba yung itsura namin doon. Abangan nyo po yan. Oo. Baka mabulaga po kayo. Baka ma-shock kayo sa magiging itsura niya. Kaya, tutok lang kayo dito sa inyong nag-iisang coverage ng bayan, ang Blagag News. Dahil dyan, tutungo na tayo sa ating anyari na pangungunahan ng bagong hukay. Kaninang tanghali lang. Hinukay namin. Maamoy-amoy pa. Fresh na fresh pa. Fresh na fresh. Oo. May uod pa nga sa balikat. wait lang, tatanggalin ko. Natanggalin lang niya. Ayan, natanggal na. Okay. Ito yung asawa ni Babala. Si Babalu. Si Gerald Understood. Pasok. Sa darating na September 30 ng taong ito ay masisilahan niya ang bagong renovated na Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na siya ring tinuturing na pinakalumang paliparan sa buong bansa. Nakaraang natuklasan ng isang pag-aaral ang mga maraming mali sa pagkakagawa ng mga pasilidad nito na itinayo noong 1981. Back to you, Dustin, not June. Wow! Ayan. Ang galing, ano? Ayos. Okay, ah. Kaya mo? Ayaw mo, Jun? Parang hindi eh. Ayan, Ayan, mo sa, no? Speaking of airport. Kasi dati ang airport natin, the most friendly airport. Oh, at saka Yun lang yun. yun yung airport na pinakasikat. Oo. Kasi puro worst. Maraming portal na naglalabas, other international news agency portal na isa yan sa pinaka-worst airport na Napuntahan nila. Ay Grabe, yung no? NAIA Terminal 1. Pero ngayon, Kasi nga, 1981 pa ginawa pero wala pang ginawang pagbabago dyan. ngayon meron na. Nakita mo naman. Unti-unti nang binabago. 33 years eh. So, after 33 years, yun ang pinaayos, no? Grabe, no? Kasi, di ba, yung airport daw ay tinuturing na pintuan ng isang bansa eh. Di ba parang bahay yan eh. Pag pasok mo pala sa pintuan, kung bulok na yung pintuan mo, tutuloy ka pa ba na papasok dun sa loob? Kasi sa pinto pa lang. Di ba, kadalasan sa mga bahay, yung pinakamaganda yung pinto. Di ba? Oo. Meron pa diyang, may mga bahay na yung may mga halaman sa pinto, di ba? Pinapaganda talaga. Kahoy, tas may mga inukit-ukit. Oo. Maganda yun. At saka meron din magandang pinto, yung butas. Butas na pinto. How come? See-through. Oo, para yung diretso. Diretso na. Oo. Meron din bang pintuan, plastic lang. Pero magandang magandang update yan na syempre patuloy na pinapaganda yung airport natin para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Oo. Tsaka especially yung mga turistang dumadayo sa ating bansa. Oo. Na hindi naman tayo nakakahiya na pagpunta mo sa bansang Pilipinas pangit yung airport mo. At least, nag-i-improve na tayo. Oh, syempre, para naman mapatunayan natin at mapanindigan yung slogan ng ating tourism na it's more fun in the Philippines. It's more fun naman talaga eh. Oo. Pagpasok mo, it's more fun. Maraming sasalubong sa'yo ng mga, di ba, yung mga tao doon.
'Di ba? Kaya nga naging most friendly airport ang ating Yes, oo. airport. Paglabas mo, friendly pa din. At syempre, Bakit friendly? Ang mga airport natin, ang Pilipinas, paglabas mo, kaya is more fun. Ang daming padjaks paglabas mo. marami doon. Oo. Oo, asay ka ng padjak. Kasi, idadaan ka na sa mga shortcut. Kasi pag dumaan ka na ng main road, alam na. Alam na, oo. Traffic. Stuck ka na. Sa shortcut na delikado, baka ma-hold up ka doon. Yun lang. Yun lang, di ba? So, it's better na matraffic ka kasi ma-hold up ka. Saan ka? Pili ka. Pili ako. ka. Hindi, ano na lang. Pwede boat. And especially pag may mga business offerings. Pero, I think naman nagiging maganda naman na kasi alam ko doon sa labas ng NAIA, meron na rin pinapatay yung Skyway para mabawas-bawasan din yung traffic. At saka isa sa mga magandang development dyan kasi marami nang tinatayong casino dito sa atin, di ba? Kasi gagawin na daw tayong parang Las Vegas. Ah, May part na yung gagawin- Macau, yung Oo, parang Macau. sister place ng Macau. Yung Tsaka Pilipinas. parang Oo. maging parang Las Vegas na rin tayo. Oo, kasi marami ng dyan, casino and hotels. Kaya may mga binubuo dyan. Ang maganda lang kasi doon is, nagkakaroon ng, gumaganda yung economy or komersyo mo, dapat mapaganda rin yung mga facilities. Kaya Of yan, course, oo. iniisa-isa na yan. Isa yan sa mga facilities na needed ng isang bansa, especially if you want to attract many and many visitors. Oo, Dahil- syempre, sana matapos yan, ano? Tapos na, sa Agad-agad. September 30 daw, matatapos na. Matatapos na, oo. So, makikita natin improvement. Pero may nabalitaan ako dyan na may nahulog eh. Nahulog? May nahulog, oo. May, Nabalita ko yung na sa ba, tiles, sa baha? pagdaan Sa sa baha? tiles na nahulog. Talaga ba? Pero yung baha, hindi na ako nagtataka dyan. Lagi It's naman normal. yan. It's oo. normal yan. It's normal Kasi in Manila. mababa lupa natin sa Manila eh. Mababa talaga Oo, lupa nga. natin. Hukay pa ng hukay. Katulad, dinaanan ko kanina. Ang dami ko dinaan ng hukay. Hindi, inaayos Okay yung lang tag-ulan, drainage. tsaka may hukay. Inaayos kasi yung drainage nila. Eh, kung kailangan tag-ulan, tsaka nagkakaroon ng hukay. Hindi pa gawin ng summer. Yan lang yung nagtatakahan ko. Every time. Alam mo- Kasi nakatenga sila. Alam mo Ay, kung bakit? Alam mo kung Bakit? bakit summer walang nagtatrabaho? Bakit? Lahat nasa outing eh. Ah, Kaya ganon. Kaya pag summer walang nagtatrabaho dyan, Kasi? nasa outing silang lahat. Pagbalik ng pasukan, di ba, rainy season, doon doon naghuhukay. naghuhukay. Oo, naku. Dagdag sa traffic yan eh. Dahil dyan, tumungo tayo sa pangalawang anyare. Kahapon, September 11, 2015, ay igunita hindi lamang sa buong Estados Unidos, kundi na rin sa buong mundo ang tinaguriang pinakamalagim na trahedya sa bagong milenyo, ang The World Trade Center Attack or 9/11, na ito ay nasa 14 na taon nang inaalala at ito ay pinangunahan ni Pangulong Barack Obama at siya'y nananawagan sa kanyang mga kababayan na maging alerto at mapagmatsyag sa mga terrorist threat na maaari pa ding gumambala sa kanilang bansa. Back to you, Dustin and June. Wow! Wow, Ayan, social, oh. international tayo news. May international news. Kahapon yan, Oo. ginunita uli ay yung ika-14 na taon Ng 9/11 attacks. pag-aalala dun sa nangyaring malagim na trahedya Parang na yan. kailan 14 Oo. years 40 na yun? pala sila. Uy, bata pa ako noon. Grade 5 pa lang ako noon nung nangyari yan. Ako rin, syempre. Ano na lang? Grade, ako nun? Nag-11 na Wait, Ah, grade 5 ako noon. So, anong grade ka noon? ako mga grade 4. Nabalitaan ko yun na talagang... Napanood ko yung akala ko pelikula. Ano din nung bata ano ako, yun di ba eh? may TV pinalabas yun. So, akala ko movie. Kasi may ibang manood ng movie sa bahay namin. Akala ko movie, yung pala totoo na. Oo nga, kasi ano yun lunch break. Diba yung tanghali? Kasi Tanghali, malapit lang yung school sa bahay, sa probinsya. Uwi tayo ng lunch Umuwi ako sa bahay, tapos Kasi sa probinsya, pag whole lunch day pa break, kasi. ang saya kayo mag-aral sa probinsya, whole day yung pasok. Okay, tapos, tuloy mo. Pag nood ng TV, yung bumulusok na yung Aeroplano, eroplano oo. dun sa dalawang building din. So maraming namatay na At saka isa pang mainit na international news ngayon yung mga Syria Oo. refugee. Refugee. Nakakaawa yung mga tao kasi sa isang barko nagsisiksikan sila para Ay, lang nakita ko yun sa Facebook. makatakas dun sa Magsimula lang yan. kaguluhan. Diyan nag-start yan yung sa aking pag-aanalisa. Oo. Diyan nagsimula yan yung nung nagkaroon ng 9/11 attack. Diyan nagsimula yung nagkaroon ng war sa Middle East. Kung di ako nagkakamali. Oo, dyan ngayon. Nagsimula, di ba? nag-umpisa. Nauna Oo. sa Afghanistan, napunta sa Iraq, ngayon Syria naman. So, ating ipagdasal ang ating mga kababayan, ating mga kapwa-tao na naway matapos to
at magkaroon ng mapayapang paraan na ano tawag ito? Mapayapang paraan upang maging matagumpay. Kasi ano yun, nakakaawa. Ang kawawa dyan yung mga bata. Alam mo yun? Dati sa point na yung mga bata, wala nang makain, wala na rin maisuot, tapos iba daw. Tsaka mahirap sa mga bata yung lumaki ng ganyan. So, laging gera, di ba? Ang pangit naman. So, pasalamat tayo na dito sa Pilipinas, walang ganyan. It's a peaceful country. We are peace-loving nation. Wow, peace-loving nation. So, and I believe that yung gulo na nangyayari sa Middle East, matatapos at tatapos din yan. Kasi sabi nga lahat ng simula may ending. So, I hope and pray na yung mga sigalot na nangyayari dyan, matapos na. Kasi, ano ba magiging susunod na henerasyon kung ang naaabutan ng ating mga kabataan gulo at gera? Diba? Diba? Parang nakapapanood sa TV, nakikinig sa radyo na puro gera, bombahan ng bombahan, missile ng missile. Pero meron namang ibang nagsasabi na yan daw yung nasusulat sa Bible naman. Meron ako narinig. Na ba ito? Meron ako narinig na ibang news na kasi daw malapit na yung katapusan, pero sabi ko hindi pa. 12 pa lang mga ngayon. 12 pa lang. Malayo pa yung katapusan. Malayo, sabi ko, malayo yung katapusan. 12 pa lang. Dahil sa tungo na nga tayo sa ating hugot lines. Ano ba? Ayan. Ano ba hugot mo ngayong gabing ito? Natatawa sila. Nagulat ako. Sa Hindi ko na-gets yun. Hindi mo na-gets? Nagets ako nung natawa kayo. O nga, 12 pa nga lang ngayon. 12 pa lang ngayon. Oo. Sige, hugot lines muna tayo. Bago natin batiin yan. Speaking of inspiration, ito po ang ating hugot line for the night. Yes. Don't educate kids to be rich. Educate them to be happy. When they grow up, they will know the value of things, not the price. Wow. Tama naman yun Oo. Diba, So, paano? yung i-educate natin yung ating mga kapatid, mga kabataan na Maging kumbaga, masaya. Maging masaya kung anong meron sila. Tama. Maging kontento sila. Makontento. Yan. Maging inspirasyon sana yung mga magulang at mga nakakatanda sa kanila na hindi kailangan na marami kang pera para maging masaya sa buhay. Pinapangaral ko yan sana kay anak, kung anong meron ka, yun muna, sa balang araw makukuha mo rin kung ano yung gusto mo. Yes. Makontento ka muna kung anong meron. Kumbaga, pag, for example, kumakain ka ng isda, wala kang sausawan, di ba? Masarap yung may sausawan. Oh, sige. Yung kung hindi toyo is Suka. ketchup. Ketchup. Okay. Pag wala kang ganon, for example, gusto mo ketchup, wala. No choice ka, di toyo na lang. Siyempre, pag nagkapera ka, saka bumili ng ketchup. Tama. Oo. So, kailangan maging inspirasyon tayo sa ating mga Kabataan. Oo, Especially mga magulang na matutong makontento ang mga bata. Huwag lang siyadong hingi ng hingi. Kung anong makita, hingi na hingi. Hindi magandang ugali yan. At the same time, pag tumanda kayo at lumaki kayo at ganyan ang ugali nyo, kakainisan kayo. Pero may banat dyan yung iba Ano? Sabi nila, money cannot buy happiness, but it's more comfortable to cry in a Mercedes than on a bicycle. So, what's your opinion? Next year, makaka-Mercedes-Benz na tayo. Di ba, RJ? So, pinost ko to sa Facebook ko, di ba? Nakita mo? Di ba? Nag-comment ka Close na daw, sabi. Close na. Meron na daw. Meron na daw tayo Mercedes-Benz Ito next sabi- year. Uy, meron na nga daw. Meron na? Oo. Saan? Ayan, sabi na RJ, Honda daw. Honda ba? Wow! Wow, Ano, isa kaya tayo Honda, next ano year. yan? Oo, gusto ko yan. Sabi ko nga marami akong friends na nakipagtalo kami dito. Oh. Nagtatalo kami. Kasi sabi ko, money cannot buy happiness, but it's more comfortable to cry in a Mercedes than a bicycle. So, anong opinion mo dito? Anong gusto Gerald mo? understood. Ano masasabi mo dyan? Mas masarap ba umiyak sa Mercedes or kaysa sa O doon bicycle? Pag na-broken hearted ka ba, saan mo mas pipiling umiyak? Sa Mercedes-Benz o sa bicycle? Siyempre sa Mercedes. Bakit? Bakit? Wala lang. Wala lang. Dahil dyan, batiin mo natin itong gumugulo sa atin ngayong gabing ito. Batiin mo, Rowie. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga gwapo at magandang host ng Vlogag News. Thank you naman. Gusto ko pong batiin mga kaibigan ko dyan sa QC, sina Boyet Celis, Eloy, Ruben Duyan, Jan, at si Bok de Guzman alias Paul Lee.
Binabati ko din pala si Coach Norman at si Kagawad Babet sa pag-sponsor nyo sa Basketball League at pagsuporta sa Team 13 from 0921. O, di ba? Ano? Parang ano ah? Ayan. Weekly oo. nagpo- Every week siya nag-text. Thank you so much po sa inyong, Loyalista natin yan. Opo. Mga kablagag, ating mga blagagkada. So, gusto nyo sumali sa aming blagagkada, i-text nyo lang po kami. Meron kaming pre-membership. Sumain na po kayo sa aming sekta. Sekta po ito. O, sekta po ito. Bubuo na po kami. Blagagkada fellowship. Pero po, ang aming sekta po ay hindi nakakaperwisyo. Hindi makaganto word talaga. Diba? Tatawa tayo ng sekta pero hindi nakakaperwisyo. Enjoy lang tayo. Enjoy happy lang. tayo. Oo. How can I ask for more from you, my dear? Maybe just a smile in your heart. Smile in your heart. Ito tayo sa Rated GP. At syempre sa ating rated GP for tonight, ito po. God's dream for your life is much bigger than your own. Don't get satisfied just having your needs supplied. Yes, be grateful, but God has so much more in store. He wants you to come into overflow, into abundance where you can be a greater blessing wherever you go. So sinasabi po dito na kung ano man po yung pangarap natin, dreams natin sa ating mga buhay, is mas malaki pa ang pangarap ni Lord para sa atin. Yeah. Kumbaga yung hinihingi natin sa Kanya is mas malaki pa ang gusto niyang ibigay sa'yo. Kaya kapit lang, patuloy lang na manalig at syempre magtiwala sa ating mga pangarap. Magsikap lang at huwag bibitiw. Kung ano man po ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga Just buhay. hold on to your dreams. At higit sa lahat, gamitin yung inspirasyon, yung mga pagsubok na dumadaan nyo sa buhay. Yan yung the best inspiration in life. Yung Correct. pagsubok. Oo. Kasi yung pagsubok na yan, tatatag kayo dyan at magagamit nyo yan sa ikatatagumpay ninyo. At pag natagumpay na kayo, sabihin nyo lang, ay, napagdaanan ko na yan. Dahil dyan, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayong gabi. Ang bilis ng oras, paring June. Oo nga, 2 minuto na lang po bago sumapit po ang ikawalo ng Ng gabi. gabi yan. Philippine Standard Time. Dahil dyan, may babatiin na kayo. Simula mo na, Gerald. Pabati nga pala kay Lisel Agustin, advance happy 18th birthday, kay Dominic Ong Yumol, Barcelona family dyan sa Padre Burgos, at mama at papa ko na nakikinig ngayon. Next, Rowie. oo. Sa lolo-lola ko sa province, I miss you so much. Okay, June. Ayan, marami akong mga Mahaba-haba ka. Kay, as usual, syempre, lagi silang nakikinig kay Tito Rico, Tita Girly, Acohido family, Aitken family, Salvador family, Hegona family, and of course, sa lahat po ng nakikinig dyan sa Taguig at sa lahat daw ng mga tambay dyan sa tindahan nila. Thank you so much for listening. At syempre kay Ricky na nasa opisina pa ngayon, thank you so much for listening. Mm-hmm. At syempre sa mga kaopisina niya. Mm-mm. At syempre sa aking mga clan, Igilion Clan and Malabon Clan of Mindoro, Miss Gian of Batangas. Ito, nanonood to sa Ustream. Ustream. At saka si Miss Miss Kate Kate. Valencia ng Boracay. Kasi hindi naman daw umaabot yung frequency ng radio. Kasi Isla yun eh. Ustream sila. Ustream nakikinig, yan. oo. Lagi kayo Thank you so manood much sa po Ustream for viewing us sa aming Yes. Ustream at syempre for supporting us. Every Saturday. Opo, thank you so much. So dahil dyan, maraming salamat din. Ating dito sa studio na nandito ngayon, si RJ Guapito, na hindi na naman nakagala. Next week, kagala na yan, sigurado na yan. Si Takeshi, na nandito din sa studio natin, na giniginaw, rock and roll to the world. Si JB, na ipapakita natin as the cutie pie ng mga estudyante. Abangan niyo yan. Si Direct Joey, sa ating technical class, good evening. Sa ating mga nasa transmitter ngayon sa Obando, Bulacan, magandang gabi po sa inyo. Susunod na po ang Enjoy and Best with Coach Dave. Ako po. At higit sa lahat, happy listening to my baby Hearty. Good evening, Mama Chup Chup. Ako pala yun. Dahil dyan, ako po ang iyong kapartner sa totoong laban ng ating mga buhay, Dustin Donato. At syempre, ako naman po ang inyong kakampi, June Igilion. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lamang sa inyong coverage ng Bayan. Ang nag-iisang coverage ng Bayan, ang Blagan News!
sa na namang edisyon ng inyong coverage ng bayan, ang Vlogag News. Vlogag News. Dito lamang sa DZME 1530. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samji.